kailangan po malinawan tayo, no, mga kakamping na ayan sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at tayo din po na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ako po, naniniwala po ako dito sa sinabi nito, mga bossing na si Professor Ranjit Rai. Bakit to? Ano sabi? Ayan, oh. Naniniwala ho ako dito, mga kababayan. Ang sabi dito ni Prof ay the anti-Duterte forces, tayo yon. Ano? Wala na hong iba. Tayo yon. Di ba, Ma'am Eva Narita at Crisandro Sasot, Maxape, oh, tayo yon. The anti-Duterte forces, tayo yon. Wala nang iba. If they don't unite, they're going to lose. That's it. That's simple. Ako ho, naniniwala ako nun. Pero kapag ka nagtuloy-tuloy po, no, ang pag-unite, ang pagkakaisa natin, kakamping at ang pula, which is tayo ho, mga kababayan, nako, asahan nyo, malabo ng magkaroon ng posisyon o malabo ng magkaroon ng Duterte sa pagka-presidente. Pero kapag tayo nagwatak-watak, may tulog ho tayong lahat dyan, mga kababayan. Pero sa nakikita ko naman po no? Sa nakikita ko naman po, yung mga kakamping at yung mga tayo naman pong mga pula, talagang nagkakaisa. Talagang yung tipo bang, tingin ko pag ang nangyari dyan pag ang nangyari, si Senadora Risa Ontiveros, no, tumakbo sa pagka-vice presidente, tapos ang kanyang presidente si Manang Amy Marcos. Naku, joke lang. No? Tingin ko po kung ang presidente si First Lady at tapos ang katambal niya sa vice presidente si Risa Ontiveros, no? Siyempre ang mangyayari ho diyan, ako ang iboboto ko sa pagka-presidente si Manang Amy, si First Lady Lisa Marcos. Tapos ang vice presidente ko, wala pong iba kundi si Risa Ontiveros. O tingin ko po, ganun din ang gagawin ng mga kakamping, mga bossing. Ano po, dahil etong dalawa na ito, mga kababayan, talagang pasulong po no? Kaya nga po nila sinusuportahan si Pangulong Bongbong Marcos dahil nakikita nila, lalong-lalo na yung laban natin diyan sa West Philippine Sea. Talagang mahigpit na binabantayan ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Di po ba? Ito yung mga Duterte, yung mga DDS ho, mga boss si Pamusa, pag nag-unite ang pink at pula ng tuluyan sa 2028, mahihirapan na pong humabol ito. Bakit po? Ganito kasimple ho yan, no? Alam naman natin, ang mga kakamping, solid na ho yan Napatunayan na po nila yan, mga boss chief Pamuser, 2012, 2016. 2016, ilan sila nung mga panahon na yon? 14 milyones. Nung nagkaroon ng eleksyon ng 2022, naging ilan sila? 15 milyones, no? Hindi bumababa at tuluyan tumataas. Tingin ko mga kababayan, siguro nasa 17 hanggang 20 milyones ang mga kakamping ngayon, mga boss. Dito naman po, sa mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas, sabihin na natin, 31 million, di ba? 31 million yung bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, sabihin na natin, nawala yung 6 na milyon. Napunta doon, nagpakatanga sa mga DDS. Ilan na lang 25. Kung pagsasamahin mo, 25 at 20, malamang po, yun yung maging mga numero ng mga mananalo na presidente at vice-presidente sa 2028. Yung mga DDS, kung sila lang, syempre palagas ho yan, mga kababayan. Ang problema pa sa kanila, posibleng magkagulo yung mga yan. Bakit po? Simple lang. Si Bongo, nag-aasam maging presidente. Si Robin Padilla, baka biglang magkaroon ng hangin ng ulo. Tumakbo ng presidente. Siyempre, ang iisipin ho niya si Binoy. Ay, naku, nag-number 1 senator ako
25 milyones na yung aking naging boto eh. Oh, sa tingin mo hindi ko kakayanin na maging presidente? Siyempre ganun ho, ang iisipin niyan. Si Bongo naman ho, mga kababayan, naturalesa na 26 million ang naging boto ko nung huling eleksyon um, sa pagka-senador. Kayang-kaya ko yatang talunin si Sara Duterte. Mukhang may tulog pa si Sara Duterte dahil merong mga issue na hindi kayang sagutin. Di ba, Boss Simply Talkies? O, pakisuportahan, pakisubscribe yung channel ni Boss Simply Talkies. Ayan, o, kala mo nalampasan kita, ha? O, shout out, boss. Di ba? May tulog. O, may tulog si Sara Duterte. Ay, ako na nga lang. Dati ko pa gustong maging presidente. Kakakita ko nga lang doon sa post ni Nino Barsaga. Sino itong tagabili lang daw ng munggo ng dating Pangulo, ngayon nangangarap na daw po maging presidente. Yari. Yan ang kakaharapin po na problema ng mga DDS. Biruin mo, pag nagsama ang pula at pink ng tuluyan, mahina ang 40 milyones ho. Baka umabot pa ng 45 milyones. Tapos naman ito, yung DDS, problemado. Meron na lang silang 25 milyones na botante. Tapos maghihiwa-hiwalay pa. Hindi pa alam kung sino ang iboboto. Di ba? Kaya ho, kapit lang tayo. Huwag na nating isipin pa yung tipo bang, ay naku kakamping kasi kailangan kakamping din, ganito, ganyan. Magwatak-watak na tayo. Kung sa tingin po natin, nakikita natin na ito pong gobyerno at kayo naman pong mga kakamping ay kailangan mag-isa talaga upang sa ganon ay tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bansa natin. Ayun, dire-diretso na natin. 'Di ba? Huwag na tayong mag-alinlangan. Huwag na natin isipin na kakamping, dapat kakamping. O pula, dapat pula din ang vice-presidente natin. Huwag na. Pagkakaisa ang kailangan natin ngayon. Sabi dito mga bossing, tawag nga sa atin kung sakali Grand Coalition. Di ba? Ayan if ever, Grand Coalition versus Duterte sa 2028. Naniniwala si Okta Research, fellow Prof. Ranjit Rai na dapat magkaisa ang anti-Duterte force kung gusto nilang talunin ang mga Duterte sa 2028. What they're up against are solid bailiwick that have proven times against to be efficient and responsive sa ad ni Rai, ni Ranjit na isang panayam sa long conversation. The Duterte side, it's pretty clear they're in the lead. They have tested their political machinery. It's now consolidating that base and the base is proven to be effective, dagdag pa niya. Pero pagka tayo hindi nagkalas-kalas, nako po, ligwak na ligwak po yung mga yan. Ano po? Pero panalangin nyo. Ako ito, sige. Isasakripisyo ko yung isang boto ko. Pag si Bongo tumakbo sa pagka-presidente, si Bongo. Sabihin nyo kay Bongo, Bongo, si Mark Ramos, naku, kapag ikaw daw tumakbo sa pagka-presidente, iboboto ka daw niya. Hindi yung kung sino ang itataas na kamay ni Presidente Marcos. Bakit to? Para ganahan si Bongo. No, para ganahan si Bongo na tumakbo sa pagka-presidente at nang sa ganon, magkawatak-watak sila. No? Magkahiwa-hiwala yung kanilang boto. Kaya isigaw natin, Bongo, Bongo, Bongo sa 2020 ng marindeho. Ay saglit lang. May problema pala si Bongo. Naalala ko lang mga bossing. Naalala ko lang. May kaso palang kakaharapin si Bongo na isinampa ni dating Senador Trillanes. At ito pa pala, may isa pa. Ang pinakamabigat na problema pala ni Bongo, mga kababayan, yung ICC. Anak ng pitong kuba yan. Sa ICC pa lang yata, mukhang malabo na No? Siyempre ICC, mga kababayan. Palabas na yung warrant of arrest niyan. Sabi nga po ni dating Senador Trillanes, si Bongo, malamang first quarter of the year
ng 2026 o mga first month ng 2026. At si Bato de la Rosa naman daw ho, mga kababayan, ay kailan daw? Disyembre. O, di ba? Kaya, wag na nating sali si Bongo. Wag na natin sali si Bongo. Si ano na lang, si Robin Padilla na lang. Tingin nyo kakalabanin ni Robin Padilla si Sara Duterte? Tingin ko, feeling ko,